kung ano po nangyari rito kay Gutesa, ano po yung mga sinabi niya ngayong siya po ay bumaliktad. Detalye ng pagbaliktad. Ayon sa pinakahuling balita, binawi po ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag kung saan idiniin niya ang mga individual tulad ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi, isa pa lang po. Yung ngayon lang po nilabas to yung pagbaliktad po ni Gutesa. Ngayon lang po nilabas. So wala po pong opisyal na pahayag galing po kay Gutesa nung sinabi po ni Mike Defensor na babaliktad si Gutesa. Ngayon pa lang po, wag po kayo malilito, hindi po 2 beses bumaliktad si Gutesa, isa lang po, ngayon pa lang po. Okay. Pero matagal na pong napapabalita na babaliktad siya, di ba? Ngayon lang yung, kumbaga, totoo nang bumaliktad. Binawi niya po yung pagdidiin niya kay House Speaker Martin Romualdez at dating Representative Saldico hinggil sa umano'y pagdadala ng mga maleta na naglalaman ng pera. Ikalawa, ano raw po yung dahilan ng kanyang pagbaliktad? Sa kanyang bagong salaysay, ibinunyag ni Gutesa na pinilit o iniscriptan lang siya. No? Pinabasa lang po siya ng script para magsalita sa Senate hearing. Idiniin niya na sina dating Representative Mike Defensor ang dami ko na nainom na kape. Ang dami ko na nainom na tubig. Excuse me po. Ginit niya na sina dating Representative Mike Defensor at Rodante Marcoleta ang nag-ayos ng kanyang pagharap sa Senado. Ayan. Lumabas din sa investigasyon ng NBI na hindi tunay o peke ang pirma ng abogado sa mga dokumentong ginamit para sa kanyang unang testimonya. Ito po yung problema natin ngayon. Halimbawa po ganyan, bumaliktad po. Napanood natin siya eh. Tinatanong po siya. 'Di ba? Kapani-paniwala naman yung kanyang kanyang mga kasagutan. Siguro naman yung mga senador. Kung sinasabi po ninyo na scripted po yung mga tanong, ay yung salaysay ni Gutesa, siguro ang pwede nating matawag na scripted lang doon yung mga tanong po ni Senator Marcoleta. Kasi binibintang niya ngayon kung tama si Gutesa, pero paano po yung ibang mga senador na nagtanong? Oh. Hindi po ba? Scripted din ba? Imposible naman. Open po sa pagtatanong. Yun po yung kagandahan na napapanood natin sa live. Oh, kapani-paniwala po si Gutesa nung siya po ay tumistigo sa Senado. No? Naniwala po tayo sa kanyang mga sinabi. Ngayon, hindi po natin siya nakikita. Hindi po natatanong yung detalye. Kumbaga, hindi po niya to sinumpaan sa harap ng mga senador at hindi po siya tumitistigo na may nagtatanong sa kanya, pwede siyang tanungin, itest po yung validity ng kanyang mga sinasabi. Kaya yan po yung mahirap, mas pinaniniwalaan po namin. So, 2 na po yung version ni Gutesa. Ano po yung pinaniniwala? Ako personally, ang pinaniniwalaan ko, yung una ko siya napanood. Di ba? Kung peke man siya nun, ang galing niya naman po mameke. Ngayon, dapat, katulad po niya, marami na pong bumabaliktad, sinasabi ninyo. Di iharap nyo na sa Senado para makita po namin kung anong version po ni Gutesa yung dapat paniwalaan. Kasi, hindi nyo po mapapaniwala yung mga tao all of a sudden, wala nang may kasalanan. Kapani-paniwala po si Gutesa at yung 18 Marines nung sila po ay unang lumantad. Bakit po? Yun po yung tumutugon. No, yung mga paliwanag po nila, yun po yung tumutugon. Paano po naganap tong malaking
malaking pagnanakaw sa flood control. May nakawan pong naganap eh. Paano po ito nasagawa? Mas kapani-paniwala po yung sinasabi ng unang sinabi ni Gutesa at ng sinabi ng 18 Marines. Kasi imposible po. Imposible pong wala pong kasabwat yan. Ang gusto nyo sabihin, ang may kagagawan lang po ng pagbaha sa buong Pilipinas ay mga taga-Bulacan engineer lang. Parang di naman ako. Ang may kagagawan lang po, Diskaya lang, tsaka yung mga taga-Bulacan engineer. Hindi po kapani-paniwala. Samantalang ito po, yung testimonya ng 18 Marines at saka ni Gutesa, mas kapani-paniwala po kasi involved yung malalaking tao. Lalo na involved po yung may control ng budget. Imposible pong maganap yan. Yang malawak na pagnanakaw na yan nang wala pong papel yung may mga control ng budget. Halimbawa, sila-sila lang, kunwari, o tayo-tayo lang to, yung mga, ang pinakautak na gusto na ninyo, si Diskaya na. Hindi po kami naniniwala dyan. Hindi po kakayanin na ang maging utak niyan ay si isang kontraktor lang. Hindi po kaya ng isang kontraktor na siya maging utak ng flood control. Kaya wala pong maniniwala sa inyo kung ngayon lumalabas din po ang sinasabi ni Calabano ngayon. Hindi pa namin masampahan ng kaso si Martin kasi wala pa kaming matibay na ebidensya. Paano kayo magkakaroon ng matibay na ebidensya? Pag may lumantad, wala namang nag-iimbestiga sa mga lumalantad. Para matest nyo po kung totoo o hindi ang sinasabi, kinakailangan i-test nyo po yan sa pamamagitan po ng live na pagtatanong, lalo na po ng mga senador. Ang gagaling pong magtanong ng mga senador eh. Sabi ko nga, kung kasing busisi po ng pagtatanong sa impeachment ang ginawa po ninyong pag-iimbestiga sa flood control, madali lang pong makakahuli. Halimbawa po, yung tinukoy na po ni BBM na Ghost Project, yung sinabi niya, nagpunta siya sa Bulacan. Madali lang po eh. Sana nakikinig po kayo. Eto na lang po ang gawin nyo. Ipares nyo po doon sa pagtatanong na ginagawa nila Ligutan, ng mga abogado dyan po sa impeachment. Halimbawa po, Ghost Project, wag na tayong lumayo, yung tinukoy na po ni BBM sa may Bulacan. Sabi ni BBM, ni isang araw na trabaho, walang ginawa dito eh. So, ilabas nyo po yung papeles. Katulad ng ginagawa sa impeachment. Di po ba? Etong proyekto na to, na nakalagay po rito, pakibasa nyo nga po. Saan po nakatayo ang ano na yan, ang proyekto na yan? Dito po sa Santa Maria, Bulacan, halimbawa. Nakalimutan ko yung parte ng Bulacan. Santa Maria na lang para halimbawa lang to. Alam ko hindi sa Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Sino po ang nakapirma dito? Si engineer ano po? Paano nyo po nakilala? Kilala ko po yung si engineer kasi nagkikita po kami niyan eh. Ganun po ba? O kaya, eto, sino po to? Ako po yan. Ano po pinirmahan nyo? Completed. Completed? Eto po yung picture. Nagpunta po yung mga tao namin sa Senado. Eto po yung picture ng completed. Asan po dyan ang pinagawa? So wala kayong masabi. Bakit nyo po pinirmahan na completed? Inutos po sa akin ng akin district engineer. Sino yung district engineer mo? So hindi ka nagpunta ron, pumirma ka lang na completed. Opo. O kulong ka na. May isa ka na napakulong. O eto, sino naman to? Ako po yan. O, ano tong pinirmahan mo? Inspected by. Nag-inspection ka ba? Hindi po. O kulong na yan. Puta, Ghost Project eh. Lahat ng pumirma dun. Inspected, sinabi niya, completed. Lahat na nakapirma dun, ikulong. Kasi kasabwat sila. Di ang dami nyo napakulong, isang flood control lang.
Kaya nagtataka po ako, hindi po ako investigador, hindi po ako, nakita ko lang po. Magandang gawin sa flood control to. Sino tong pumirma? Ako po yan. Kasi lahat na lang po ng lumalabas. Ang dami po, di ba? Ang daming diniliberan. Bakit po kapanipaniwala? 800 billion pesos ang pinamigay nila. Kaya wala po halos nagawa. Ano po ang magagawa mo? Trillion ng budget, 800 billion yung excuse me po. 800 billion yung ninakaw o pinamigay na maleta. 1 trillion mahigit yung budget. O ano pa na matitira na pampagawa? Kaya karamihan po ay ghost project at saka palpak na proyekto. Walang bakal, matabangan semento. O punta naman tayo. Tapos na tayo ron. Marami na tayo napakulong. Saan nagpunta si BBM kasunod? Yung nagdurog siya ng bato. May ginawa pero malabnaw. Nagdurog siya ng semento. O, sino po itong nagpumirma na completed? O, sino itong inspected? Bakit mo nasabing completed? Nakita ko po eh. Sabihin, nakita ko po maayos. Okay yan. Lusot ka kasi nakita mo. Ikaw inspected. O, paano mo na-inspection yan? Tinignan mo ba yung yung semento? Dinurog mo ba sa kamay mo? Kasi si BBM, dinurog niya sa kamay, nadurog eh. Paano ka ba nag-inspeksyon? Ay, sinabi lang po, pinapirmahan lang po ni engineer ganun. O, kulong ka na. Hindi mahusay yung inspection. Ilang taon na po kayo nag-iimbestiga? Taga Bulacan at si Diskaya pa rin na napakulong ninyo. Yung unang nag-iimbestiga na senador, nakakulong na. Okay. Kaya ang hirap po eh. Mahirap paniwalaan to sila Gutesa, mahirap paniwalaan to mga bumabaliktad. Kung lahat po kayo nagsasabi na wala nang may kasalanan, wala nang, lahat aminado. Pinakamalawak na korupsyon, miski si BBM, sabi niya nga, siya daw naglantad eh. 'Di ba? Kung hindi raw dahil sa kanya, hindi natin malalaman eh. Posible yun. Maaring tama doon si BBM. Pero hindi uubra na naglantad lang kayo tapos tatabunan nyo. Nagtayo pa kayo ng ICI. O, halimbawa, imbestigahan nyo ICI. Ano inimbestigahan nyo? Wala po. Wala kayo na-imbestigahan, kulong na. Hindi po ba? Nag-budget kami ng milyon sa inyo tapos wala naman pala kayong resulta. Kulong na yan. Dapat ganun po eh. Binadgetan kayo ng milyon. Para saan? Para pagtakpan nyo yung si Gutesa, dapat automatic kulong. Bakit po? Dalawa testimonya niya magkakontra. Ibig sabihin, tsak na tsak tayo na nagsisinungaling si Gutesa. Is either nagsisinungaling siya noong una niyang testimonya o nagsisinungaling siya ngayon. Hindi po pwede na pareho siyang tapat. Kasi magkaiba po, magkakontra po eh. Sabi niya nung una, may kinalaman si Martin. Si Martin ang dinideliveran nila ng pera. Ngayon sinabi niya na hindi sila nagdi-deliver. Dapat yan sa mga ganyang testigo, kulong agad. Kasi nag-perjury siya. Kasi kung wala pong parusa yung mga bumabaliktad po ng testimonya, pwede ako mag-volunteer ngayon na mag-testimonya para magpapataas lang ako ng presyo, di ba? Sasabihin ko ngayon, halimbawa, eto, magte-testimonya ako. May testimonya po ako, pero aalokin ko yung kabila. Sasabihin ko, babaliktad po ako. Magkano po? Ano lang to, kumbaga binibigyan. Kasi po, pag wala pong kaparusahan sila Gutesa
at saka yung naunang 4 na bumaliktad. Pwede po nilang paglaruan yung mga testimonya nila. Hindi sila makukulong. Ano na po yung nangyari sa perjury? Ito po yung maliwanag na meron silang perjury na ginawa. Hindi po nila pwedeng sabihin na sila po ay tinakot o kung ano pa. Kinakailangan po maipakita po nila na talagang may endangered ang buhay nila. Dapat sila po ang unang makasuhan, yung mga bumabaliktad ng mga testigo. Kasi na-realize nila, pwede palang magtestigo yung katulad yung kay Dilima, babaliktad ka lang tapos walang mangyayari sa'yo. Ang pangit pong ugali yan. Hindi lang po pangit na ugali, may nilabag kayong batas.